Good day po. I am Irish Nicole Ann Barrias of BS Entrepreneurship 2 dito po sa course ng BA 103 or the Basic Microeconomics. And ngayon po masasabi ko na masaya po ako kasi finally matatapos na ang first semester and moving forward na kami for second sem. So, ang learnings ko po about Basic Microeconomics is syempre yung elasticities, yung computation, syempre. Tapos po yung the law of supply and demand, na sobrang mas naunawaan ko po ngayon yung principles nito kaysa nung pinag-aaralan po namin sa senior high school. Natutunan ko po sa law of supply and demand is that pag tumataas po yung demand ng isang bagay, ng mga customers, ng community is, mas tumataas po yung presyo nito. Pero pag naman po ang tumataas naman po ang supply ng isang bagay is, mas bumababa naman po yung presyo nito. And nung natutunan ko po ito is, mas naunawaan ko po yung pag namimili pa, pag nag-grocery, yung pagtaas ng presyo or yung sa mga inflation. While the other one po na natutunan ko is, and mas naunawaan ko po yung principle is yung sa opportunity cost po and the trade-off. As for me po, as an aspiring entrepreneur, kailangan po naming maging risk taker in the future. And makakatulong po sa pagdedesisyon namin yung opportunity cost and trade-offs. Kasi, based po dun sa mga naunawaan ko, every decision po na ginagawa namin is kailangan ng pagpili o yung alin yung pipiliin namin sa dalawang bagay, sa dalawang choices na kinakaharap namin sa isang situation. Halimbawa po, yung value po ng isang bagay, yung value ng isang bagay na mawawala sa amin if pipiliin namin yung isang bagay. And that is the opportunity cost, yung mawawala sa amin o yung hindi namin makakamit. Well, yun namang sa trade-off is yung pag-weigh o yung pagtitimbang namin ng mga advantage and disadvantages sa bawat decision na ginagawa namin. And pwedeng matawag din na nasa calculated risk taking. Yan po. And the next naman po na natutunan ko na napag-aralan po nitong mga huli nating lessons is yung market structure and yung naunawaan ko po yung mga decision na ginagawa ng every businesses. So, may iba't iba po tayong uri ng market structure like yung perfect competition, yung monopoly, monopolistic competition, and yung oligopoly. Na yung nalaman ko po na nakaka-apekto pala po yung dami ng competition sa market sa pagpa-pricing ng every businesses. And kadalasan po pag mas maraming competition o yung mas maraming competitive na mga negosyo is yung bumababa po yung presyo o yung prices po nila is binababaan nila. Well naman po, pagkakaunti naman yung mga businesses o yung businesses na nagpapatak na may negosyo is kadalasan po na mas mataas naman yung sineset nilang mga prices. And ito po yung mga ilan lang po to sa mga nalaman ko and learnings na natutunan ko sa Basic Microeconomics. And mas marami pa pong iba na alam ko naman po na in the future is magagamit namin to sa every career na napipi namin. And also po sa araw-araw din po namin buhay, sa araw-araw din po is magagamit rin po namin ito in every simple things o yung mga pag-unawa din po sa mga pangyayari po when it comes sa ekonomiya natin. And that's all po. Thank you and see you around.